Siya si Lola Rosalina, 74 na taong gulang, isang byuda. 6 ang kanyang naging anak. Ang iba'y may kanya-kanya ng pamilya at 2 rito ay pumanaw na. Pero hindi nag-iisa sa buhay ang matanda. Siya si Sonny, ang anak ni Lola Rosalina. Mabait, malambing, makadiyos, pero may problema. Alas 5 na ng hapon, kailangan ng umakyat ni Lola Rosalina sa tuktok ng burol. Kailangan niya raw makarating sa munting kubo ni Sonny kung saan ito nagkokopra bago kumagat ang dilim. Dala ng matanda ang pagkain at gamot na pampakalma na inihalo niya sa ulam ng anak. Kung hindi raw kasi mapapakain at mapapainom ng gamot si Sonny, hindi malabong maghasik na naman ng lagim ang kanyang pinakamamahal na anak. Bagay na pinatotohanan sa amin nung gabing yun ng mga kabarangay ng mag-ina. Pag dumidilim na, ang problema ni Sonny, para siyang mabangis na hayop. Buti na lang at sa manok ginawa yung pananaga. Ay hindi sa mga tao kasi ang daming kapitbahay. Maging si Lola Rosalina, hindi pa rin makalimutan ang gabing pati siya ay nakaranas ng bangis ni Sonny. Hindi ko nga maintindihan kung sinasapitan siya ng demonyo o sa sakit sa isip. Kapag sabing, Mama, huwag kang maglapit dito sa akin. Papatayin kita. Sa ngayon, ubos na ang gamot ni Sonny. Wala pa raw pera ang mag-ina, kaya hindi pa sila makabili sa bayan. Kaya naman nangangamba si Lola Rosalina na baka manumbalik ang sumpong ng anak dahil lamang sa hindi nila kayang matustusan ng gamot na nagkakahalaga ng 58 pesos kada tableta. Hindi ko pwedeng pabayaan yan. Dawa sa pangutang, nangungutang ako. Pambili ko. Masakit na. Para akong hindi ko maintindihan. Sabi ko, Diyos ko, paano daw ito kung maubos nga ni ang gamot? Wala naman akong pambili. Walang makahihigit sa pagmamahal ng isang ulirang ina. Pero hanggang saan nga ba ang liwanag ng isang ilaw ng tahanan kung unti-unti namang nilalamon ng dilim ang kanyang natitirang pag-asa para sa anak? Gaya ng sa kaso ni Rosalina, na gabi-gabi ay Pasan Cruz ang kanyang anak na si Sonny dahil sa biglaang pagkakasakit nito. Isang karamdamang susubok sa katatagan niya at pag-asa bilang isang ina. Magandang araw po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. May? Bakit po? Ikaw na nga magtuloy nito. Sige po. Papakain pa ako ng manok eh. Baka abutan tayo ng dilim. Mama. Ako na po magpapakain sa mga manok. Sasalansa ko po yung mga bao dyan. Alam niyo ma, dapat magpahinga na kayo. Hindi dapat po napapagod. Ano bang nakakapagod sa pagpapakain ng mga manok? Eh ako naman talaga gumagawa nun pag wala ka eh. Ay, nako. Hindi rin ako masanay na nakapirmi sa bahay. Lagi na lang nagpapahinga. Ikaw ang inaalala ko eh. Baka naman sinasagad mo ang sarili mo sa katatrabaho. Ladaan mo na ang sarili mo, anak. Okay lang naman po ako. Ayan, oh. Basang-basa ka. Naku, huwag ka nga magpatuyo ng pawis. Naku, mahirap magkasakit na. Happy birthday po. Para sa inyo po. Naku, nag-abala ka pa. Alam niyo naman, Mama, hindi naman po tayo madalas mag-birthday sa isang taon.
Hindi ko kayo maririgaluan araw-araw. Po, salamat na. Sana magustuhan niyo po yan. Oh, ganda. Nay, tapos na po ako. Ayan, sama mo na yan. Okay po. Hey, nagluto ako ng paksiw na isda. Kumuha ka na ha, mag-uwi ka na ng Wow, ulam. bago na yung step in na ya. Sana yung pamangkin meron din. Sige na. Sige po. Pasok na. May, kumuha. Ayan, nasa ibabaw sige ng po. mesa. Kumuha ka na para may hapunan na kayo mamaya. Sige po, magpahinga na po kayo. Marami pa po akong tatapusin dito. Halika na, pumasok ka na. Hindi, okay lang po. Magpalit ka na rin ng damit. Marami pa po ako ibebenta dahil siyempre magbe-birthday kayo. Sayang din naman ang kikitain. Pang dagdag rin sa handaan bukas. Kayo na po ang magpahinga. Sige po. Sige, batong magpumasok to. na po kayo. Salamat. Pasok tayo na tayo. Nak? Baka pwede pong may isama po akong kakilala para sa handaan po bukas. Kakilala? Naku, Nay. So kaya sana mag-aasawa na po yan. Ay, hindi. Huwag kayo maniniwala dyan kay May. Palabiro po talaga yan eh. Dahil kaarawan ko ngayon, sige na. Sige, dalhin mo na dito yung Sige, po. para makilatis ko naman yung magiging manugang ko. Kaya nga, magkikita kami mamaya sa bayan. Ano oras? Hindi mo na ako masasamahan yan. Hindi na. Mamaya susunduin niya na ako. Oh, ayun na pala yung manliligaw mo. Pangiti-ngiti pa. Si Sunny. Pinuntahan kita sa inyo. Nandito ka lang pala. Bakit? May kailangan ka ba? Gusto lang sana kita imbitahin dahil birthday kasi ng mama ko. May konting kainan sa amin. Salamat, Sunny, ha. Pero, Gusto ko makilala ni mama. Matagal na rin naman ako naliligaw sa'yo eh. Baka sakaling ano kasi, aasahan kita. Aasahan ka daw niya. Aasa yan. Oh, hindi pa ba darating yung bisita mo? Ma, nangako naman po siya na dadating siya. Baka may tinatapos lang. Lalamig na kasi pagkain eh. Oo nga po eh. Alam niyo, mabuti pa po. Sunduin ko na siya. Baka makasalubong ko po siya sa daan. Sige, mag-iingat ka ha. Sige po, ma. Bilisan mo na, balik ka kaagad para makakain na tayo. ano ka ba? Sige na, kaya ko na to. Huwag mo na akong ihatid. Baka mamaya may makakita pa sa atin, eh. Hindi pa nila alam to. Ayos lang yun. Hindi na. Hindi, ayos lang talaga. Ano ba? Diyan na lang yung bahay namin. Kaya ko na to. Sige na. Kaya ko na to. Sige na, umuwi ka na. Sige na, okay lang talaga. Marie, Sorry. susunduin na sana kita. Marie, kanina pa kasi nag-iintay si Mama. Nangako kasi ako na dadating ka dun sa handaan niya. Ano naman sa kanya yun? Hindi mo ba nakikita na nag-uusap kami? Si Sunny, kababata ko. Sunny, si Tonyo. Nobyo niya. Sunny! Sama mo. Sama. Pinaasa mo lang ako. Pinaasa mo lang ako. Sama mo.
May iba ka na palang nobyo. Aling Rosa! Aling Rosa! Si Sunny ho! Ah, dito ho! Andun ho! Sunny! Sunny! Sunny, anak! Sunny! Sunny! Anak, gumising ka! Anak! Pakita ko na lang siya ng mga Tulungan niyo ko! Anak! Anak! Wish ko lang. Magkwento ka nga sa akin. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang dumi-dumi mo, ha? Ano bang ginagawa mo dun sa gubat, ha? Sunny. Sunny? Sunny? Nak? Oh, okay ka lang ba? Napano ka ba? Alam mo, mula nung gabing inuwi kita, napansin ko hindi ka na masyado nagsasalita. Ano bang nangyari sa'yo? Okay ka, Sunny! Sunny, nak! Bumalik ka rito! Sunny! Bitiwan mo yung itak mo! Sunny! Sunny! Sandali! Sandali! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Anak! Anak! Kung may problema ka, pag-usapan natin. Ang mama mo ito, anak! Nakakalimutan mo na ba? Si Rosalina ito, anak! Ah! Ah! Wag! Maawa ka, anak! Wag! 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 Anak! Anak, sandali! Sandali! Ang mama mo ito, anak! Ang mama mo ito! Wag! Sunny! Wag! Wag! Ah! Wag! Sunny, wag! Ah! Wag! Wag! Sunny! Ah! Wish ko lang. Hoy, Rosalina! Lumabas ka! Hoy, Rosalina! Ilabas mo yung anak mo! Ko? Bayaran mo yung mga nasirang pananim ko nang dahil sa anak mo! Ano bang nangyari? Eh, biglang pumasok sa bakuran ko eh. Tapos pinagtatagpas yung mga kawayan doon sa balag. Ayun, nagbagsakan yung mga gulay ko. Anong kakainin namin ngayon? Sa amin din!
Sinira yung pintuan ng bahay namin! Sigurado ba kayong anak ko ang gumawa nun? Eh, sino bang may anak dito na nasisiraan ng bait? Mawalang galang na po. Dahan-dahan naman kayo sa pananalita ninyo. May mga anak din naman kayo, di ba? Dapat sa anak mo, ikinukulong para hindi makapaminsala! Tama, di ba? Totoo yun. Tama! Kausapin mo yung anak mo, ha? At bayaran niya yung mga pinerwisyo nyo. Kundi, magsusumbong kami sa mga polis. Makukulong yung anak mo. Wisyo masyado. Tara, tara. Saway! Ma, hindi ko po alam yung binibintang nila, ma. Ma, huwag mo ko tingnan ng ganyan. Please. Hindi kita hinuhusgahan, Sani. Pero nagtataka na rin ako kung anong nangyayari sa'yo. Itong mga huling araw, hindi ko na maintindihan ang mga kinikilos mo. Hindi ko po alam, ma. Ipaliwanag mo nga sa akin. Bakit ka nagkakaganyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang problema mo, anak? Ano bang problema mo? Ipaliwanag mo sa akin. Huwag niyo po ako ibibigay sa kanila. Natatakot po ako sa kanila. Baka saktan po nila ako. Bubugbugin nila ako, kuyugin nila ako. Sasaktan nila ako. Ayusin ko po lahat ng nasira ko. Ma, promise, hindi ko na po ulitin. Ayusin ko po yun, ma. Promise, ayusin ko po lahat yun. Huwag niyo po ako ibibigay sa kanila. Protektahan niyo po ako, ma. Ma. Ay, ma! Pagkatapos ko dito, ayusin ko naman po yung pintuan ni Aling Digna para hindi na kayo magbayad. Tapos yung taniman ni Mang Castor, naayos ko na rin po. Nakakatawa. Inaayos niyang bagay na siya rin naman ang sumisira. Alam mo, sayang yan. Matino pa naman yan. Ewan ko kung ano nakain. At tuwing gabi, nawawala na lang sa sarili niya. Di ko nga alam. Baka nahipan siya ng masamang hangin. Hoy, mga chismosa! Ano? Huwag niyong pagpiestahan ang mga buhay namin. Pag-usapan niyo na lang ang mga buhay niyong miserable. Pakialamera! Sani! Sani! Tulungan mo ako. Itali mo ako dito. Matulungan mo ako. Itali mo ako dito. Ayoko na manakit. Sani! Parang ama mo naman. Sani! Itali mo na ako dito. Sige na. Hindi mo na kailangan gawin yan, anak. Bukas na bukas. Dadalhin kita sa ospital, ha? Patitignan kita sa doktor. Naniniwala kayo sa kanila na may sakit ako sa pag-iisip? Ma? Sige na mga itali niyo na ako. Ano ba? Sani, huminahon ka, anak. Anak!
Sunny! Sunny, anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka, anak! Sunny, anak, bumaba ka! Napakabuti niyang bata. Napakabait niyang anak, May. Bakit nangyayari ito sa kanya? Natatakot ako. Sunny! Buti bumalik ka. Huwag na po kayo mag-alala. Ako na po mismo magdadala sa sarili ko sa ospital. Paano ka? Malaki na po ako. Anak? Anak, naniniwala akong gagaling ka. Gagaling ka dahil may mabuti kang puso. Maghihintay ako sa'yo, Sunny. Tandaan mo, bukas ang pinto ko para sa'yo. Araw man o gabi. Ayon sa mga eksperto ng mental health condition, ang depresyon ang pinakamalaking sintomas ng episode mood disorder. Isa rin ito sa pinakaseryosong sakit sa bansa, pero pinakamahirap maunawaan at tanggapin ng mga tao minsan kahit pa ng sariling pamilya. Pero iba si Rosalina. Kahit salat siya sa pera at kaalaman, hindi ito naging hadlang para lalo niyang pagmalasakitan ang kanyang anak. Anak, sana gumaling ka sa iyong sakit. Mahal na mahal kita. Wish ko lang. Literal na nabubuhay sa sindak si Lola Rosalina sa tuwing sumasapit ang gabi. Dahil dyan, isang sorpresa ang aming ikinasa para makatulong na muling manumbalik ang liwanag sa buhay ng mag-ina. Ang wish na ito mula sa isang taong utang ang kanyang buhay kina Lola Rosalina at Sonny, ang apo ni Lola Rosalina na si May. Masaya-masaya ako at nakita ko siya umuwi sa Diyos. Hindi ko kayo papabayaan kahit ako'y may asawa at anak na. Dahil maagang naulila sa ama't ina, si Lola Rosalina ang tumayong ina. Samantalang ang tiyo Sonny naman niya ang tumayong ama ni May. Mahalagang mahalaga ho siya sa akin. Kasi po, nung bata pa po ako, kahit pagod na ho siya, talagang magtatrabaho ho siya para makabili ng gatas daw sa akin. Para may makain sa araw-araw. Hanggang sa paglaki ho, pag wala ng baon, maghahanap siya ng trabaho para ng pambaon ko sa school. Pagpasok ko, maraming pagkain. Masaya ako. Dahil kung wala si May, nagsulat, wala akong nakitang ganyan. Animoy nahawi ang madilim na ulap sa mga ngiting nakita namin kina Lola Rosalina at Sonny.
Kasi po, nung umalis ako diyan, talagang wala pong mga gamit sa bahay. Naisip ko pag halimbawa tanghali, mainit, wala silang mga gamit. Pag nahiga ho, matigas ang higaan. Kawayan lang ang hinihigaan, may banig. Yun lang ho. Dahil hindi nila pinapaalam kay Sonny na pinapainom nila ito ng gamot na inireseta noon ng isang psychiatrist, nagpasya si Lola Rosalina na samahan na lamang ang anak na magpatingin sa doktor. Based sa history, parang it's more of depressions. Yung parang yun na lang na nakikita kong ano sa kanya. According to the relatives, na pakonsulta na din sila and may iniinom ng gamot. Kaya lang, hindi regular yung pag-iinom ng gamot ng pasyente. Kaya ganun din yung signs and symptoms niya, pabalik-balik din. Makokontrol siya with the help ng regular intake of medicine plus the support ng family. Ang local government unit po ng Sipocot through the Office of the Municipal Social Welfare and Development Office can help provide for the medicines po ng ating kliyente. Naranasan ko yung masayang pamilya ngayon. Nawalan man ako ng mama, hindi ko nakasama ang ama ko. Pinunan nila yun. Hindi ko naramdaman na ako lang. Sila lahat ang tumayong magulang sa akin. Hindi nila ako pinabayaan. Aling Vicky, maraming salamat po. Tulong ninyo sa aming pamilya. Na-surprise po kami sa inyo na nakatulong po kayo sa aming mag-anak. Ang kwento nilang mag-ina ay magsilbi sanang inspirasyon sa marami na ang mga taong dumaranas ng sakit tulad nito ay hindi dapat kinakahiya at hinuhusgahan. Bagkus, ngayon nila mas kailangan ng matinding pagmamahal at pangunawa mula mismo sa kanilang sariling pamilya. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, ako pumili si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang.